Upset alert mga amigos! 2024 Olympic gold medalist Erislandy Alvarez nakatikim ng kauna-unahang kabiguan sa kanyang professional boxing career sa pamamagitan ng second round TKO kontra undefeated Jose Nunez. Heto po't panoorin natin yung mismong nangyari sa laban. Akala na karamihan another walk in the park victory na naman para kay Erislandy Alvarez na liyamadong-liyamado nga po sa laban. 6-1 underdog po si Nunez at sa first round nga po nakatikim pa ito ng knockdown nang tamaan ito ng right hook habang naikipagsabayan kay Erislandy. Bagsak si Nunez at napaluhod sa laban pero pagtungtong po ng round 2 nakabawi ito nang tangkain siyang cornerin ni Alvarez upang tapusin na ang laban. Isang solidong kaliwa ang tumama sa pagmumukha ni Alvarez na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Bagamat nagawang tumayo ni Alvarez kaagad, ngunit lasing pa ito sa suntok at pagewang-gewang ang mga tuhod, dahilan upang awatin kaagad ng referee ang laban. Kaya naman the winner by second round TKO and still undefeated, Jose Nunez, na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 18-0, 2 draws with 8 knockouts. Ito po ay upset sapagkat 6-1 underdog po si Nunez sa laban. At si Erislandy Alvarez na naging gold medalist nga po noong 2024 Paris Olympics ay inaasahang susunod sa yapak ni na Andy Cruz, David Morrell at Osleis Iglesias na kapwa mga boksingero mula sa bansang Cuba na gumawa nga po ng ingay sa mundo ng boxing ngayon. Samantala sa iba pang balita, tinanggihan umano ni Teofimo Lopez ang alok ng IBF na lumaban para sa bakanting IBF World Super Lightweight title na binakante ni Richardson Hitchins kamakailan. Ayon sa naunang report, binigyan ng 3 araw ng IBF si Teofimo Lopez upang malaman ng availability nito para maikasa ang Teofimo Lopez versus Lindolfo Delgado. At sa halip, mas pinili umanong umakyat ng welterweight division. Sa kasalukuyan, number 3 contender po itong si Teofimo sa WBO welterweight rankings. Posible kayang may niluluto silang laban ni Devin Haney kaya't hindi pinatulan ni Teofimo si Lindolfo Delgado? Abangan na lang natin. And finally, bilang pangwakas na balita, Errol The Truth Spence at Team Tszyu, opisyal na umanong kasado ang bakbakan sa July 26 sa Australia. Naku po, medyo mahirap ang kinakaharap na sitwasyong ito ni Errol Spence. Dahil bukod sa halos 3 taon siyang walang laban, siya pa mismo ang dadayo sa Australia. At alam naman po natin na mahirap manalo dyan sa bansang yan. Medyo madalas ang hometown decision sa bansang yan. Medyo nakakagulat na pumayag ang PBC na ang kanilang dating cash cow ay hayaang lumaban sa balwarte ng kalaban. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putek pabor pang